Hi guys, so andito ako sa Walmart, kasama ko si Mrs. So nandun siya sa loob. Pinag-drive ko siya kasi today is Sunday, March 29th. So kagaling lang namin sa church, and then by the way, birthday ng anak ko ngayon, kaya so bibili si Mrs. ng regalo niya sa panganay namin kay ate. So siya ay 24 years old today, and we thanks God for that, no? So si ate yung pinakauna at saka best blessing talaga na binigay ni God sa amin. So mula nung pinanganak siya hanggang ngayon, wala kami naging problem sa kanya hanggang nakapag-asawa, and hopefully magka-baby na sila in the future. Kakakasal lang nila last October, so it was a great wedding. So by the way, ang napangasawa niya ay puti, no? So kaedad niya lang din, matanda lang ng ilang buwan, and then never silang nagka-boyfriend girlfriend ever. So first relationships nilang pareho, and then sila rin yung nagkatuluyan. So yun, nagkakilala sila sa church, and yeah, okay din naman, maganda yung pinanggalingang family, tapos napakabait na bata nung si Jeremiah, and then yung anak ko mabait din naman. So napalaki naman ng maayos, ng tama. So good values, and higit sa lahat napaka-God-fearing ng mga batang ito. So yun guys, bibili nga si Mrs. ng regalo ni ate sa birthday niya today. Yung dalawang anak ko, bali may dalawang anak pala ako guys. So March 29 yung kanyang birthday, yung panganay. Yung bunso, bukas, birthday niya din, March 30th. So, isang araw lang yung pagitan nila. So, today, mag-celebrate kami ng birthday nila ng sabay. So, laging gano'n, no? Lagi silang sabay silang mag-ate. So, yung bunso ko ay lalaki. So, siya ay magta-22 bukas. So, 24 and 22 years old sila, guys. By the way guys, springtime na dito sa California. Kaya yeah, ang ganda na ng panahon, mainit na, nasa 90s yata ngayon. And then yung mga puno, green na ulit. Tsaka mga halaman, buhay na buhay. Kaya napakaganda na ng paligid. Yun nga lang, ang daming pollen. So allergy season ngayon. Kaya singab ako guys. Mula last year, laging masama yung tama sa akin ng allergy. Gawa ng mga pollens. So parang 85% yung pollen level ngayon, no? Kaya yeah, hatching ako ng hatching, kaya yeah, nagtitake ako ng anti-allergy medication. Pero still singab pa rin talaga, no? Congested. So yun guys, yung challenge pagka spring season. Pero although maganda siya, yun nga, allergy season din siya, kaya kailangan mo mag-take ng anti-allergy meds. Bali next week pala guys ay pauwi kami ni Mrs. ng Pilipinas. Nabook na namin yung ticket mga more than 6 months ago na. Uwi kami ni Mrs. kasi golden wedding anniversary ng parents ko, no? So 50th wedding anniversary. So we really thanks God na nakarating nila yung ganong milestone sa buhay nila, no? And alam namin na once in a lifetime experience lang ito, kaya hindi namin papalampasin ni Mrs. Although dalawa lang kami, yung mga bata hindi makakasama. So iba yung schedule nila, kaya hindi namin maisasama. Kami lang dalawa ni Mrs. Which is ayos naman, okay naman sa kanila. So yun nga, pasalamat kami na 50th wedding anniversary nila. Kaya we're so excited na umuwi. At the same time guys, parang nag-aalala din kami, no? Concerned dahil sa nangyayari ngayon sa mundo, no? So yung alam niyo naman, 'di ba, yung may giyera ngayon sa Middle East, so ginera ng US at saka Israel yung Iran. I'm pretty sure hindi pa yan matatapos in the weeks to come, no? And maring lumala pa siya, and nakakatakot, no? So let's pray for peace. Bigyan ng Diyos ng wisdom yung mga leaders natin para isulong yung kapayapaan, hindi yung nagkakagulo guys. Kasi every time naman nagkakagulo yung mga bansa, ang daming affected, no? Hindi lang naman US, Israel, Iran, kundi buong mundo, no? So for example ngayon sa Pilipinas, nag-declare na ng oil emergency. 98% pala ng oil and gas products ng Pilipinas ay inaangkat, no, sa ibang bansa. So lalong-lalo sa Middle East, syempre sila yung
supplier ng mga langis. Ngayon hindi makalabas yung oil and gas ng for example Saudi, Qatar, ganyan, mga bansa sa Middle East kung saan tayo kumukuha ng oil and gas. So sobrang mahal, at guys, pagka wala makunan ng petrolyo, lahat ng mga products guys ay mahirap, no? So yung economy ng mga bansa ay apektado lahat, no? So magkakaroon ng talagang taghirap kahirapan. Kaya yun, parang wrong timing guys yung uwi namin dahil nga doon sa giyera. So unang-una yung security. Alam mo naman, pag sasakay ka ng eroplano, kahit ba naman sabihing Philippine Airlines, by the way, yung sasakyan namin, first time naming sasakay sa PAL from US to Philippines and back. So lahat ng mga eroplano na manggagaling ng US, siguradong nasa alert level dahil nga nasa giyera yung Amerika, no? So maaring pasabugin or wag naman sana guys, no? Pero syempre lahat ng mga eroplano na galing ng Amerika, target yan, no? Kaya ayaw na sana naming tumuloy pauwi, no? Kasi nga yung giyera, mahirap pag may giyera, tapos kung sasakay ka ng eroplano, so pagka pinasabog eroplano, sigurado wala kang kawala, di ba? So bihirang nakakaligtas, lalo na kung imi-missile or drone attack. So may mga terror attacks or threats sa US. Kaya yun, syempre yung mga airport, yung mga eroplano, yan yung mga targets talaga. Kaya hindi sa right timing. So kayo guys, kung hindi naman importante talaga, like kung wala naman talaga importanteng magbabakasyon lang for example sa Pilipinas, wag na kayong tumuloy kasi this is not the right time na umuwi ng Pilipinas or umalis ng US. So yun yung naisip ko ngayon. Medyo I'm really concerned na umuwi kami ni Mrs. Pero hindi namin pwedeng i-cancel yung trip namin. It's either mag-worry kami, maging anxious kami, or ipagpasa Diyos na lang lahat, no? So everything is in God's hand. Kahit saan ka naman, kung talagang oras mo na. So yun na lang yung iniisip namin ngayon ni Mrs. Kasi hindi naman namin control tong mga ganyang mga bagay, no? So it's either ma-anxious ka or talagang enjoy mo na lang yung biyahe. Understandable naman yun, no? Kasi nga syempre delikado talagang mag umuwi ng Pilipinas, lalo na by airplane. Hindi naman pwedeng magbarko kasi abutin ka ng siyam-siyam, di ba? Pauwi. Or kahit barko, di ba, hindi rin safe. So wag na lang sana nga mag-travel, pero kasi once in a lifetime event. Siguro yung mga parents ko hindi naabot ng 100 years anniversary, di ba? Kaya yung 50th wedding anniversary, parang feeling ko yun na isang pinaka milestone ng nila, ng marriage nila. So wala nang kasunod na. So feeling ko hindi na nga sila abot ng 100 years. Imposible na yun guys sa panahon ngayon and sa condition ng mga parents ko. Although healthy naman sila, pero I mean yung sa wedding anniversary, syempre. So imposible mga umabot pa sila ng 100 years. Anyways guys, pero kung umabot sila ng 100 years, di pasalamat, di ba? So yun guys, ang iniisip na lang namin ni Mrs. ngayon, since nabook na namin yung ticket, hindi na kami pwedeng umatras. Importante din talaga yung lakad na yun, hindi kami pwedeng mawala doon. Enjoy na lang namin yung biyahe kaysa maging kakaba-kaba at 'di ba kung anong mangyayari. So yun, enjoy na lang namin yung biyahe namin na to papuntang Pilipinas, which is we're so excited and yun, concerned nga, pero it's okay. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. So yun na lang, yun yung life verse ko actually. So wag matakot, wag manghinaan ng loob. At God is still in the throne. God is in control sa lahat ng mga bagay na to, no? So kung kalooban niyang hindi ka mapahamak kahit sa panahon ng giyera, ng digmaan, ng kapahamakan, ay ililigtas ka niya guys. So nasubukan namin yan sa maraming pagkakataon guys. So yun guys, paalis kami ng April the 7th dito. So darating ng April the 9th sa Palawan, sa Pilipinas. So ang layover lang namin ng PAL ay so from San Francisco pala kami to Manila, tapos Manila to
to Puerto Princesa by PAL. So yung mga gamit namin hindi na namin ibababa sa Manila. So yung hand carry lang. Tapos lipat na lang kami ng eroplano papuntang Palawan. So we're so excited for that. First time naming magpapal. Dati ano lang kami, laging may connecting flight. For example, last year kami ANA Airlines. So ANA, so sa Japan, tapos Japan to Philippines. Tapos pabalik ganun din. So ngayon direct flight na kami ni Mrs. And then although nakakatakot niya magbiyahe, pero exciting kasi at least hindi kami uwi dahil may patay. Di ba yung okay guys, itong nakakalungkot minsan sa ating mga nasa abroad, no, yung malayo sa ating pamilya sa Pilipinas. Minsan or kadalasan saka lang tayo nakakauwi talaga pagka may patay, may mga emergency, may mga sakit na sa ICU, ganyan, comatose, yung mga parents natin, mga kapatid natin. So, saka tayo umuwi, di ba? So, malungkot. Pero, yun, ngayon, celebration. So, I'm so thankful na hindi kami uwi dahil may sakit yung tatay ko, nanay ko, or may nangyari sa kanilang masama. So, kundi uwi kami guys na magse-celebrate kami ng big milestone sa pagsasama nilang mag-asawa, di ba? 50 years, bihira na yung umaabot ng ganyan ngayon, no? Lalong-lalo na dito sa US, karamihan nagdi-divorce, naghiwalay, or namamatay na yung isa bago dumating yung ganong anniversary, for example yung 50 years. Kaya yun, exciting na rin, yun na lang yung inisip ko, yung mga positive things, no? For example guys, si Mrs. at saka yung anak kong lalaki, yung bunso, umuwi sila sa Pilipinas last December 2025 hanggang January. So umuwi sila kasi biglang namatay yung yung bayaw ko, kapatid ni Mrs., kuya ni Mrs., yung sinundan niya. So namatay siya sa Batangas, no? Pero sa Mindoro sila nakatira, pero doon siya namatay sa bahay ng bahay ng mga Mrs. ko sa Batangas. Kaya yun, napilitan si Mrs. na umuwi emergency. Kaya yung mga ganong klaseng uwi, yung mga nakalungkot, 'di ba? Kaya ngayon nga ang plano namin ni Mrs. ay pilitin namin makauwi every year sa Pilipinas starting last year. Kasi nung last year guys, umuwi kami ng Pilipinas after 6 years, no? So nandito kami, nasa Canada kami, tapos lumipat kami ng US. Tapos 6 na taon guys bago kami nakabalik ng Pilipinas, no? And nung umuwi kami last year, that was one of the most memorable na uwi namin ng Pilipinas. Kaya sabi namin ni Mrs., yung namin plan is wag na namin paabutin ng mga 5-6 years bago umuwi. Every year sana or every 2 years makauwi para mahirap kasi tumatanda na yung mga parents namin, mga kapatid. Ganon din kami, tumatanda din. And pagka sobrang busy mo, lalo na dito sa US or sa abroad, di ba guys, tayo sobrang busy natin sa trabaho or kung ano-ano mga ginagawa natin, nakakalimutan natin, tumatanda na pala yung mga parents natin or tayo tumatanda na rin. Maganda lagi natin silang mabisita. Pero nung hindi kami nakauwi nung 5 or 6 years guys, yung mga parents ko noong 2024, pinapunta namin dito yung yung nanay tsaka tatay ko. So nakarating sila dito, nakakuha sila ng 10 years multiple entry visa. Kaya yun, nakasama rin namin sila. So 6 months silang nagstay dito. So in the future, kung gusto nilang bumalik dito, pwede pa naman silang bumalik. So hindi pa naman lapse yung visa nila guys. Dito na pala si Mrs. Ame. Hello! Kamusta kayo lahat? Anong binili mo? Bumili ako ng regalo kay ate. Okay. Ganda. Ganda. Ito. Binalot mo? Hindi na. Sige. Meron sa atin. Sige. Ito darling. Uy. Kulay pink. Ay, aroma. Yung rice cooker. For ano siya? 4 cups. 20. Ano na ba? 20 plus? Ito ang kulay Yeah, paborito kasi nini ang pink. So, ito na lang. Okay guys, andito na si Mrs. So, yun guys. Pag-pray nyo kami na maging maayos yung trip namin sa Pinas. Mag-enjoy kami at huwag na nating isipin yung mga Sorry.
Huwag na namin isipin yung mga kaguluhan kasi nakakos lang ng anxiety anyways. Let's pray na lang sa maging maayos tsaka safe yung trip namin. So yun lang guys. Bye everyone. God bless. Ame, ikaw. Bye! Ingat kayo lahat. Thank you sa panonood. God bless. Thank you. Bye-bye.